Speaking of Marcoleta, alam nyo ba na si Marcoleta, no, ay mayroon pong ipinasang batas noon na kung saan pinagbabawal ang paglagay ng mga cross sa hospitals, sa paaralan at kung saan-saan pang establishmento. Pinapatanggal niya ang mga cross, anti-crucifix bill, ang tawag sa kanyang panukalang batas. Eto na, mga kababayan. Galit pala si Marcoleta sa mga Katoliko, huwag yun ang iboto. Eto na, mga kababayan. Galit pala si Marcoleta sa mga Katoliko, huwag yun ang iboto. Tuloy natin magbasa, dito na tayo sa rating. True or false lang? Totoo ba na galit si Marcoleta sa mga Katoliko na tulad ng sinasabi ni Kent Garcia na tanga? Ang sagot o rating ni Rappler is false. Yan ang claim ng mga fake news peddler kasama na si Kent Garcia, aka Roderick Paulate. Ano ang sabi niya kanina? Galit pala si Marcoleta sa mga Katoliko. Huwag nyo na iboto dahil sa fake news na yan. Grabe ang tatangan nyo. Kasalanan yung tanga kayo tapos idadamay nyo si Marcoleta sa katangahan nyo. O kita nyo, ano mga tukmol? Pinapakain kayo ng basura ni Kent Garcia, aka Roderick Paulate II. Palakpakan mga uto-uto! Kininam Kent Garcia. Sorry po. Kanina ang lakas ng loob mo. Confident na confident kang sirain si Marcoleta sa unahan ng bidyong ito. Tapos hindi pala totoo ang pinagsasabi mo, hinayupak ka. Ano yan? Naati mong kumain gamit ang perang kinita mo sa paninira. Ay ka. Tuloy natin basahin ang rating ng Rappler Fact Checker. Naimbag nga aldaw amin manin mga kabagis! Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao! At sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. At kahit kailan, syempre, hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, desperado na ho ang mga kapwa ko, pro-administration vloggers ko no, na pabagsakin at pasamain ang Kong Marcoleta sa mata ng mga uto-utong mga Pilipino. Na kahit naggarapalan ng hindi nagre-research at makatahol lang ang mga atakdog na ito kay Rodante Marcoleta, ay sige pira pa rin. Mukhang may isusunod na naman na ipatawag sa Kongreso pagkatapos ng bidyong ito. Ipapatawag dahil sa kadambilan. Ang pangit naman nun. Ipapatawag ka dahil sa kadambilan mo, dahil sa kamangmangan. Kesyo daw ho, ang Kong Rodante Marcoleta ay pinagmumukhang may galit sa mga Katoliko at wag na wag daw iboboto ng mga botanteng Katoliko dahil umano sa panukalang batas nito na anti-crucifix bill. Kesyo daw ho, hindi kayang panalunin ng Iglesia ni Cristo si Marcoleta sa 2025 national midterm election. Kesyo daw ho, si Marcoleta ang tunay na diktador at walang pakialam sa mga Katoliko kung ano man ang gustong gawin ng mga ito. Mga kabagis, ang bibigyan po natin ngayon ng punto, komentaryo at reaksyon ay ang video ni Kent Garcia sa pang-aatake nito at pangpipilipit sa panukalang batas ni Marcoleta na House Bill 4633 o mas kilala bilang anti-crucifix bill ng 18th Congress. Mga kabagis, samahan po nyo ako sa bidyong ito. Sabay-sabay nating supalpalin ang kamangmangan at pinapakalat na fake news nitong vlogger na si Roderick Paulate. Ay sorry, hindi pala si Roderick Paulate to. Si Kent Garcia pala to. Magkamukha kasi. Parehas ang galaw at tono kasi ng salita. Yung mga nauto nito ni Kent Garcia, manood at makinig kayong mabuti at huwag kukurap. Mapagtatanto nyo mismo sa mga sarili nyo na kayo'y mga mahihinang nilalang.
dahil pinapakain at pinupuno ang ulo nyo ng basura ng vlogger na to. Kayang-kaya pala bilugin ang mga ulo nyo ng isang Roderick Paulate lang. Ng isang Kent Garcia lang. Kinakawawa kayo ng vlogger na ito. Ginagawa kayong mga tanga ng harap-harapan ng content creator na ito. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang video ito. Siyempre ho, wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Pakishare na rin ho ang video ito para mas marami pang viewers ang maabot ng video ito. Speaking of Marcoleta. Speaking of Marcoleta agad, bumati ka naman, Roderick Paulate, sa mga nauuto mong mga viewers. Kent Garcia, na paghahalataan kang gigil na gigil ka kay Marcoleta na si Rana. Sige, tuloy! Alam nyo ba na si Marcoleta, no, ay meron pong ipinasang batas noon na kung saan pinagbabawal ang paglagay ng mga cross sa hospitals, sa paaralan at kung saan-saan pang establishmento. Pinapatanggal niya ang mga cross, anti-crucifix bill, ang tawag sa kanyang panukalang batas. Siyempre, alam namin. Akala mo naman, ikaw lang ang marunong mag-isip. Alam namin na may ganyan ngang panukalang batas si Marcoleta. Pero, yung mga sinasabi mo ngayon, dinagdagan mo na ng mga impormasyon na hindi tama. Sige, ituloy mo, Kent Garcia, a.k.a. Roderick Paulate. Magmumukha kang Kenkoy ngayon. Eto na, mga kababayan. Galit pala si Marcoleta sa mga Katoliko. Huwag yun ang iboto. Nasisipa ang Kong Rodante sa kamangmangan nitong si Roderick Paulate. Galit daw si Kong Marcoleta sa mga Katoliko kaya wag na raw iboto, sabi ni Roderick Paulate. Palakpakan mga uto-uto! Suportahan nyo ang idol nyo na nambibilog sa mga ulo nyo. Mga mahihinang nilalang lang ang naniniwala dito. Alam mo, Roderick Paulate, Kent Garcia, ang kamangmangan mo ay hindi yan kasalanan ng ibang tao. Ang katamaran mong mag-research, syempre, hindi rin yan kasalanan ng ibang tao. Alangan namang ibang tao pa rin. Pero itong kamangmangan mo ngayon ay ginamit mong panira ng taong wala namang kasalanan sa kadambelan mo. Ikaw ba naman utusan mo yung mga Pilipino na Katoliko na wag iboto si Marcoleta dahil lang sa panukalang batas ni Marcoleta na hindi mo naman naintindihan ang buong frame ng impormasyon nito? O baka naman nautusan ka? Dalawa lang ang rason mga kabagis kung bakit ganito ang video na ito ni Roderick Paulate. Kent Garcia. Una, tanga ka talaga o binayaran ka upang sirain si Marcoleta. Saan kaya dyan yung tama? Tanga ka o binayaran ka, Kent Garcia, a.k.a. Roderick Paulate? Nagtatanong lang ako ha. Huwag mong damdamin kung rektahan yung tanong ko sa'yo ha. Bakit pa ako magpapaligoy-ligoy ng tanong sa'yo? Baka mamaya hindi mo naiintindihan ang point ko pag di kita nirekta. Ulitin ko ang tanong ko. Tanga ka ba o binayaran ka? Kahit anong sagot mo dyan, walang kasalanan si Marcoleta. Ngayon, bakit mo uutusan ang mga Pilipinong Katoliko na wag iboto si Marcoleta? Dahil lamang sa katangahan mo. Dahil lamang hindi mo naintindihan ang panukalang batas ni Marcoleta. Uutusan mo ang mga Pilipinong Katoliko na wag siyang iboto. O baka naman nagtatanga-tangahan ka na lang dahil inutusan ka at binayaran upang sirain si Marcoleta. Nagtatanong lang ako ha. Kasi halatang hindi mo naiintindihan yung panukalang batas ni Marcoleta na tinatawag niyong anti-crucifix bill. Humanda ka, sasampalin kita ng sinabi ng fact-checker ng Pilipinas.
ang Rappler about dito sa ginawa mong paninira kay Marcoleta. Alam po nyo mga kabagis, ang Rappler ang kinatatakutan ng mga vlogger na fake news peddler sa Facebook. Pag ikaw nadaanan ng Rappler at fake news peddler ka sa FB, panigurado, sira ang vlogging career mo sa Facebook. Tingnan nyo, ayaw niya i-upload sa FB itong video niyang ito. Alam niyang mayayari siya ni Rappler. Palakpakan mga uto-uto! Napaniwala kayo ni Kent Garcia, aka Roderick Paulate II, sa kanyang pinapakalat na fake news laban kay Marcoleta. Ano, kala nyo kaya nyo si Marcoleta? Marami ang sumusuporta dyan. Pasikatin nyo lalo si Marcoleta para lalong makilala ng mga Pilipino. Pinagtutulungan na ng mga atakdog na mga kalaban niya sa politika upang masira sa mata ng mga uto-utong mga Pilipino. Sige, tuloy mo, Roderick Paulate. Yeah? Oo. Kung iglesia ka, huwag mong personalin. Yeah? Iglesia ka, okay lang naman magalit ka sa Katoliko kasi iglesia ka. Kasi minsan meron ding Katoliko na galit sa iglesia. Pero politician ka eh. Galit daw si Kong Marcoleta sa mga Katoliko dahil hindi niya naintindihan yung buong panukalang batas ni Marcoleta. Anak ng tinapaka, Kent Garcia. Yung katangahan mo, sarilinin mo na lang. Huwag mong gamitin ang katangahan mo upang mamerwisyo ng iba. Politiko ka. Kailangan mo ng boto. Hindi ka kayang ipanalo ng Iglesia ni Cristo, Marcoleta. Maniwala ka sa akin. Mga supporters ni Kong Marcoleta, nakikisuyo ako, makinig pong mabuti. Hindi daw kayang ipanalo ng Iglesia ni Cristo si Marcoleta. Sabi ni Roderick Paulate II, nakapwa ko pro-administration vloggers kuno. Palakpakan. Hindi daw mananalo si Marcoleta. Pero todo paninira ang ginagawa kay Marcoleta. To the point na gumagamit na sila ng fake news para magmukha lang masama sa mata ng mga Pilipinong mga uto-uto. Ang tindi, ang lupit ni Marcoleta. Hindi mananalo si Marcoleta sa pagkasenador. Ayun naman pala, hindi mananalo si Marcoleta, sabi ni Kent Garcia, nakadugo ni Takeru Miyamoto. Ito yung kandidato na sinasabihan nyo na hindi mananalo, pero sunod-sunod ang ginagawa nyong paninira kay Kong Marcoleta. Nakikita mo ba yung point ko, Kent Garciang atakdog? Bakit pa kayo nagsasayang ng oras na sirain ng sirain yung tao sa mga uto-utong mga Pilipino? Hindi naman pala mananalo. Anak ng tinapaka. Parang ganito lang yan. Pinatulan kitang i-content kasi ang lakas mong mang-uto ng mga uto-utong Pilipino. Aminado ako na malakas kang mang-uto. Kita mo ang point ko. Hindi kita papatulan kung mahina ka. Pagdating kay Marcoleta, sinasabihan nyo lagi na hindi mananalo. Di ba pag mahina, wala ka nang pakialam dyan? Tatawanan mo na lang kasi nga hindi siya mananalo. Ang problema, ang dami nyo mga vloggers na pro-admin ko no na halos sabay-sabay umaatake kay Kong Marcoleta na puro malisyoso lamang ang mga pinagsasabi. Sabay babanatan nyo yung mama na hindi mananalo kahit anong gawin niya. Naku po, napakadadambel. Kakaiba itong si Marcoleta. Sinasabihang hindi mananalo dahil isa sa kulelat sa mga survey pero ang daming naninira sa kanya. Ako, kung mahina yung kalaban ko, ito makinig ka, Kent Garcia, aka Roderick Paulate II. Kung mahina yung kalaban ko, hindi ako magbibigay ng reaksyon, panahon at effort sa kanya. Tatawanan ko lang siya kahit anong gawin niya. Hindi yan mananalo. Ganun ang tamang pag-iisip at nasa tamang logic ang utak. Anak ng tinapaka. Mahina pala si Kong Marcoleta pero halos sabay-sabay pa kayo kung umatake ni na Mema Alicia, Mike Cervera at Takeru Miyamoto sa mga vlogs nyo. Ewan ko sa inyo mga tokmol. Alam po nyo mga kabagis, kaya ganyan umaatake ngayon ang mga atakdog na yan kay Kong Marcoleta.
Dahil kabaliktaran ang tunay na nangyayari sa sinasabi nila na bagsak si Marcoleta sa survey sa tunay na pulso ng bayan. Alam po ba niyong naitala sa record na pinakamataas ang nag-tune in na mga audience sa TV at radio kung si Kong Marcoleta ang guest? Talagang marami ang interesado sa mga sinasabi ni Kong Marcoleta. Sa YouTube, walang mababang views kapag guest si Kong Marcoleta. Yan ang totoo kung bakit ang daming bumibira kay Kong Marcoleta ngayon. Lahat na ng kilos, salita ni Marcoleta talagang bantay sarado na mga kabagis. Palibhasa itong mga poon ng vlogger na ito nanganganib na hindi manalo sa midterm election. Sige, ituloy mo, Roderick Paulate, II. Ang kailangan ng boto ng senador ay kailangan lalagpas ka ng 20 milyones na boto. Eh kung aasa ka lang sa Iglesia ni Cristo, 7 milyon ang Iglesia ni Cristo. At take note, hindi lahat sa 7 milyon na Iglesia ni Cristo ibubuto ka. Wow, ang galing naman ni Roderick Paulate, II. Sigurado ka, paano mo kakilala ang puso ng mga Iglesia ni Cristo? E taga Sodoma at Gomora ka. Sige, tuloy! Diba? Tapos magawa ka pa ng panukala na anti-crucifix bill na kung saan ipatanggal lahat ng cross na nakalagay sa mga hospital at mga establishmento. Tandaan mo, Marcoleta, hindi sakop ng Iglesia ni Cristo ang Pilipinas. Mas marami pa rin Katoliko at iba pang relihiyon. Ayun, maggawa daw! Nakakabarok ang Tagalog mong pakinggan. Marunong ka ba gumamit sa pangungusap gamit ng maayos ang salitang pangnakaraan, pangkasalukuyan at panghinaharap? Ang barok mo magtagalog eh. No wonder. Dumbbell ka kasi. Iling matalino na pinaniniwalaan ng mga uto-utong mga Pilipino. Nasusuyan na ako sa iyo, Kent Garcia, aka Roderick Paulate. Ito na ang totoong frame ng impormasyon na pinapakalat ng fake news peddler na ito. Makinig pong mabuti. Ang nakikita nyo ngayon ay ang website ng Rappler. Ang ginawang pag-fact check nito sa anti-crucifix bill kuno sa mga umaatake kay Marcoleta noong nakaraang halalan. Pero ito ang malupit. Nadibang na nga itong pang-aatake nila kay Marcoleta. Pero ito pa rin tong gunggong na si Kent Garcia. Pinapakalat pa rin itong fake news na ito. Nababasa mo ba, Kent Garcia, aka Roderick Paulate, ang pamagat na nilagay ng Rappler? Basahin mo. False. Anak ng tinapa. False agad. Tapos na ang laban. Huwag na tayo mag-explain. Ano, Kent Garcia? Huwag mong sabihin na matalino ka. Wala tayong choice. Marami ang nauto nito na mga uto-utong mga Pilipino. Kailangan nating agawin ang mga uto-uto sa kuko ng mga dumbbell na vloggers. False. Marcoleta wants crucifixes removed from hospitals. Ano sabi ng Rappler sa fact check? Hindi totoong gusto ni Marcoleta na ipatanggal ang mga krus sa mga hospital. Ito po ay published noong July 14 of 2020. Ano mga uto-uto? Ito ba ang gusto nyong pakinggan? Si Kent Garcia, aka Roderick Paulate II. Pinapakain kayo at pinupuno ang ulo nyo ng basura. Basahin natin ang content ng ginawang pag-fact check ng Rappler sa panukalang batas ni Marcoleta. False. Marcoleta wants crucifixes removed from hospitals. Sabi ng Rappler is hindi totoo na gustong ipatanggal ni Marcoleta ang krus sa mga hospital. Ano, Kent Garcia? Sino ang nagsasabi ng totoo? Ikaw o ang Rappler? Ito ang claim naman ng mga fake news peddler. Basahin natin. House Deputy Speaker and Sagip Representative Rodante Marcoleta wants crucifixes removed from hospitals. Nagpasa ng bill sa Kongreso si Congressman Marcoleta para ipatanggal ang mga krus sa mga hospital dahil para sa kanya ang krus ay simbolismo
ng Katolisismo. Read the post of the Facebook page, I Love Antique. Ito pa lang si I Love Antique ang pasimula ng fake news na ito. Tuloy, Congressman Marcoleta pass a bill to remove crucifixes from hospital because he believes they are symbol of Catholicism. Yan ang claim ng mga fake news peddler kasama na si Kent Garcia, aka Roderick Paulate. Ano ang sabi niya kanina? Galit pala si Marcoleta sa mga Katoliko. Huwag nyo na iboto dahil sa fake news na yan. Grabe ang tatangan nyo. Kasalanan yung tanga kayo tapos idadamay nyo si Marcoleta sa katangahan nyo. Tuloy natin ang pagbabasa. I Love Antique posted it on June 10. As of writing, it has garnered more than 22,000 reactions, 29,000 comments, and 24,000 shares. Grabe, viral pala yung paninira kay Marcoleta. Ang tindi ng idol ko na si Kong Marcoleta. Tinatadtad na ng fake news pero nakatayo pa rin hanggang ngayon. Tuloy natin magbasa. At least 5 other Facebook pages, including Definitely Filipino, Kicker Daily News, and Brigada News San Carlos, posted similar claims, some of which, including I Love Antiques, are credited to tabloid website Abante. Anak ng tinapa. Itong mga FB pages na ito, hindi na napanindigan ang kanilang fake news at tinuro na lang nila yung website ng Abante na pinagmulan ng fake news ko, no? Sige, tuloy nating basahin. Abante's headline reads, hindi lahat Katoliko. Krus sa mga ospital pinapatanggal, but it leads indicates that Marcoleta wants to make hanging crucifixes in hospital rooms optional. Not all are Catholics. Crucifixes in hospital to be removed. Rappler reached out to I Love Antique but stood by Abante as its source. O kita nyo, ano mga tukmol? Pinapakain kayo ng basura ni Kent Garcia, aka Roderick Paulate II. Palakpakan mga uto-uto! Tuloy natin magbasa. Dito na tayo sa rating. True or false lang. Totoo ba na galit si Marcoleta sa mga Katoliko na tulad ng sinasabi ni Kent Garcia na tanga? Ang sagot o rating ni Rappler is false. Kininam Kent Garcia. Sorry po. Kanina ang lakas ng loob mo. Confident na confident kang sirain si Marcoleta sa unahan ng bidyong ito. Tapos hindi pala totoo ang pinagsasabi mo, hinayupak ka. Ano yan? Naaatim mong kumain gamit ang perang kinita mo sa paninira. Ay ka. Tuloy natin basahin ang rating ng Rappler Fact Checker. Rating, false. The facts. Ang totoo. Ano yung totoo? Marcoleta authored House Bill 4633 or the neutrality. Neutrality daw. Naiintindihan mo ba yung Kent Garcia, aka Roderick Paulate II? Neutrality of Religion and Healthcare Institution Bill, which proposes the hanging of religious mementos, such as crucifixes in hospital suites, will be optional. Ayun naman pala. Optional. Palakpakan mga uto-uto ni Kent Garcia. Optional. Under the bill, sa batas na ito, patient will have the right to decide whether the room or suites assigned to them should bear religious mementos. Yun, nasan dyan napipilitin na ipatanggal ang mga krus sa mga hospital na sinasabi mo, Kent Garcia. Tapos gagalitin mo ang mga Katoliko na wag iboto si Marcoleta. E kitang-kita na pinilipit mo ang informasyon ng House Bill 4633 ni Kong Rodante. At inuuto mo ang mga viewers mo. Tuloy,
The bill makes no proposal directly requiring hospitals to remove crucifixes from their facilities. Palakpakan! Nagmukha kang tanga, Ken Garcia, ngayon sa fake news na ginawa mo. Fake news pa more! Isa kang basurang vlogger. Oh, yung mga subscriber nito, naatin nyo na pinapakain at pinupuno ang mga ulo nyo ng basura ng vlogger na ito. Anak ng tinapa talaga naman. Naman, anak ng tinapa. Yung panukalang batas ni Marcoleta is optional. Tapos sasabihin mong galit si Marcoleta sa mga Katoliko, wag iboto. Gumagana kasi yung logic ni Kong Marcoleta, kaya niya ipinanukala yung batas na yan. Halimbawa, na disgrasya sino pwedeng gamitin na pangalan? Si Ken Garcia na lang na isang Muslim. Nag 50-50 dahil sa katangahan. Huwag kang piling, hindi ikaw to ah. Sa katangahan niya, tinikman niya yung Tayudan. Isang klase ng napakalakas na lason. Gusto niya lang malaman kung expired na o hindi. Ayun, hindi pala expired yung lason. Tinakbo sa ospital dahil sa katangahan. Nang malapit na siya mamatay habang paputol-putol na ang kanyang hininga, ang nakikita niya ay krus. Wala naman siyang choice. Dun siya tinakbo. Nakikita po niyo yung point ko, mga kabagis. Huwag na natin tanungin si Ken Garcia, aka Roderick Paulate. Hindi niya makukuha ang punto ko kahit anong gawin natin dyan. Meron na namang maipapatawag. Kong Marcoleta, relax lang po. Relax lang po kayo ah. Pag pinatawag po nyo itong abnormal na to, relax lang po kayo. Tanga po yan, intindihin nyo na lang. Sabi ko sa inyo, mga pro-administration vloggers, kahit pare-parehas tayong pro-admin vloggers, kung si Marcoleta ang inatake nyo ng hindi tama at below the belt, magrarambulan tayo online. Fake news pa more, Ken Garcia, aka Roderick Paulate II. Sige, punuin mo pa ng basura ang utak ng mga viewers mo. Yun, bilang Pilipino, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Malaya ka pong ilabas ang iyong matalino mong komento sa ibaba. Dapat ho may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits ho sa susunod na videos. Adios.